makikita ninyo, 'di ba, nung mga nakaraang buwan, pinapadiskwalipika po ng legal team ni dating Pangulong Duterte etong si Karim Khan dito po sa issue ng kaso ni dating Pangulong Duterte diyan po sa Dahig. Ngayon kasi mga kababayan, mariin pong tinutulan. Ito, basahin natin. Yan. Sabi po dito, mariing tinutulan ni ICC Prosecutor Karim Khan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay madiskwalipika sa kaso. Sa kanyang 13 pahinang filing, iginiit ni Khan na wala siyang conflict of interest at hindi sapat ang mga argumento ng depensa para questionin ang kanyang pagiging patas. Kasi sinasabi po kasi ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ito daw pong si Karim Khan ay may personal interest dito daw po sa kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, kaya hindi daw po magiging patas ang paghatol at pagtrato sa kaso ni Digong. So ngayon, yan po ay tinutulan ni Karim Khan at sinasabi niya mga kababayan na wala namang basis yung sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga unang-una, ang sabi pa nga dito, basahin pa natin, binigyan din niya na mataas ang threshold para sa disqualification ng isang prosecutor sa ICC dahil ito ay nakabatay sa prinsipyo ng sound administration of justice. Ipinaliwanag din ni Khan na ang kanyang partisipasyon noong 2018 bilang pribadong abogado ng ilang biktima ng umano'y extrajudicial killings ay hindi naging malalim at agad niyang iniwan. Kaya't hindi ito makakaapekto sa kanyang kasalukuyang mandato. So ngayon kung titingnan nyo, ang dahilan kasi nung kampo pa ni dating Pangulong Duterte ay naging abogado daw po itong si Karim Khan ng mga biktima ng EJK nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Presidente pa si Digong nung mga panahon na yan. Kasi 2018 po yan. Ngayon, ang dahilan naman po nitong si Karim Khan, hindi naging malalim yung ugnayan niya bilang isang pribadong abogado dito po sa mga biktima ng EJK or sa mga pamilya ng biktima ng EJK. Kaya hindi masasabi na yun yung magiging batayan or dahilan para sabihin na meron siyang conflict of interest para po dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Sa madalit salita, hindi po yan ang dahilan para sabihin ni Karim Khan na etong si Duterte ay nagkasala po talaga sa kasong kanyang kinakaharap. At hindi din yan yung dahilan mga kababayan or basihan para sabihin na siya ay pumapabor na doon sa mga biktima ng EJK. So yan yung mga dahilan mga kababayan kung bakit tinutulan ni Karim Khan yung hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na siya po ay i-disqualify dito po sa pagtalakay at pagbusisi sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte diyan po sa Dahig. So ngayon ituloy pa natin yung usapin pong yan dito naman sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan ito pong isa sa mga magandang tanghali. Wait lang. Ito pong isa sa mga supporter, vlogger ni Digong mga kababayan ay umami na sa publiko na kung saan ayon po sa kanya, wait lang. Yan. I-set up ko lang ng ayos. 100 siguro. Yan. Ayon po sa kanya mga kababayan, hindi na daw po solid ang supporter nito pong si Digong. Kasi sabi po dito sa 1PH, inamin ng vlogger at Duterte supporter na si Alben na nakakalungkot na may mga pagkakabahabahagi sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po yan mismo mga kababayan. Sabi pa dito, ayon kay Zarate, pinili niyang huwag makisali sa anumang grupo dahil ayaw niyang associate sa solicitation drama. Gate niya sapat na nananahimik na lang siya at nagpapakita ng suporta bilang pribadong mamamayan. Yan po yung sabi dito. Or nagpapakita ng suporta kay Digong bilang pribadong mamamayan. Kasi nga naman maliwanag po talaga na hindi na nagkakasundo-sundo at nagkakawatak na ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. So ito i-play po natin. Actually, ma'am, nakakasad nga po na nangyari na meron na talagang identified na dalawang factions. Kasi nagsimula po ito lahat, we were really united in solidarity to show our unwavering love and support doon po sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. After the meet and greet nung 23 po, there seems to be parang an effort to control individuals, especially me and Aldo, which actually one of the
individuals na na-mention ni dati spokesperson Harry. So ma'am, ako po kasi wala po akong grupo, wala po akong any affiliation or whatnot kasi nga po ayaw ko talaga ng drama, gulo or ganito because Wait lang, sabi ni Kuya Chris Angel, Jake, may breaking news about sa extradition request ng US. Kanino? Kay ano ba? Kay Kibuloy ba? nalaman ko kasi ma'am, yung mga grupo-grupo, they are very prone to solicitation or donation. Yung mga ganun. Ayaw ko kasing mahaluan or ma-associate yung pangalan ko ma'am sa mga money-making whatsoever na sinasabi ng maraming. So ibig sabihin, meron nga solicitation, meron nga nagsusolicit dyan po sa mga kampo na mga vlogger ni Digong. Ibig sabihin, nanghihingi ng pera sa mga kababayan po nating OFW. Alam nyo kasi mga kababayan, yan yung isa sa pinag-aawayan po ng mga vlogger ni Duterte, yung pagsusolicit daw ni Maharlika ng pera sa mga taga-suporta ni Digong. Ng karamihan. So actually, before, sinabihan ako, why don't you join us sa grupo namin, ganito. Sabi ko, it's okay. Okay lang po ako on the sides lang po ako kasi gusto ko lang po magpakita ng suporta bilang isang ordinaryong mamamayan. Ay, ang nagawa ko palang ganoon, parang they took it as a form of disrespect because I am not obeying what they want to happen. Sabi ko naman, I came here in my capacity as a private citizen, so I will be here in my capacity as a private citizen. Wala naman po akong problema sa mga grupo-grupo at wala po akong problema, ma'am, sa DDS at saka sa Maisog na organization or sa pangkalahatang DDS individuals na sumusuporta kay PRRD. Ang akin lang po, ma'am, ayaw kong ma-shock. Wait lang mga kababayan wait lang. Basahin lang natin yung nakita nating Hindi, mamaya na pala, sunod natin dito sa topic na ito. In what seemed to be an organization kasi nga, I hate it when people try to manipulate me on paano ba ang dapat kong gawin because the same group also expressed their disappointment kung bakit kami araw-araw dito sa labas ng ICC detention facility or dito pa nga kami una sa Duterte Park. Sinabihan kami na bakit kayo nandiyan, nakakahiya kayong mga Pilipino kayo, dapat meron kayong proper decorum, bakit kayo nagkakainan, bakit nagsasayawan. Ang explanation ko naman, it is already inculcated in the culture of Filipinos. Nabahaan ka na, nasunugan ka na, at kung ano-ano pang nangyari na trahedya, Filipinos will always find a reason to smile and to carry on, showing resiliency in the process. So, yun po ang ginagawa ng mga kababayan natin dito. Kasi lalong-lalo na po yung pumupunta pa galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. They come here, of course, they express their feelings. Hindi, pero mali pa rin yan. Mali pa rin yan yung ginagawa ninyo dyan po sa dahig. Kasi unang-una mga kababayan, dapat ang inaatupag ng mga ito ay nagtatrabaho sila. Dahil alam na, maliwanag naman sinabi ni Digong na magsiuwi sila eh. Maliwanag na sinabi ni Duterte na wag na silang mag-aksaya pa ng panahon. Diba? Maliwanag na sinabi pa mga kababayan ni Digong na mag-uwian na lamang po etong mga ito. Kasi nga, alam na ni Duterte kung ano po yung mangyayari sa kaso po niya. Alam na po ni Digong mga kababayan na talagang matatagalan ang pag-usad ng kanyang kaso dito po sa International Criminal Court. Aabot po yan ng taon. Kaya nga para hindi na makagulo pa etong kanyang mga taga-suporta, maliwanag din naman yung sinabi ni Digong na umuwi na lamang po etong mga ito. Feeling na talagang they were sad but also they were happy to be present and to show their unwavering love and support to the former president at makiisa sa mga kababayan na nandito. That's why they bring with them food. Sometimes they also purchase other things na pwedeng mapagsaluhan po, magiging bayanihan. Ang problema po kasi, there is an effort to control individuals para po, sila lang po ang ma-highlight. Wala po akong pakialam kung sino po ang ma-highlight, ma'am sir. No? Ang akin lang po, ang main concern ko lang, is may pakita yung pagmamahal at suporta ko sa dating Pangulo in the ways I am only capable of doing or carrying. Kasi I am not a lawyer. I cannot influence the judicial proceeding. And it has already been expressed multiple times by the lead counsel and also by the president through the family member visiting. After the visit, sabi ni PRRD, respect the judicial proceeding because knowing the PRRD is a lawyer, gusto niya din respetuhin natin ang proseso before the ICC. So yun po, that's where I'm coming from. Wala po akong problema kahit anong grupo. In fact, I was able to work with different leaders from DDS or Maisog, especially with the events that we organize because this is a show of solidarity and unity. Wala po akong problema kung merong grupong iba or ganito, I can show up there as well in my capacity as a private individual. So yun po ang sort of very in-depth explanation kung bakit po merong factions. Meron pong factions. I think it is normal in this particular scenario, ma'am. Kasi meron naman talagang gustong sila ang mag-lead. Ang iba naman gusto nila na sila ang ma-recognize. Wala po akong pakialam kung mag-lead kayo or ma-recognize kayo because I'm here kahit mag-isa lang po ako. So sa madalit salita mga kababayan, hindi na solid. Yung mga taga-suporta ni Digong nagkakawatak-watak na at nagkakaaway-away na. Yan yung sinasabi ko sa inyo
na kapag ka mga kababayan hindi maganda yung sinusuportahan, yung sinusundan, wala, sila-sila lang din ang nag-aaway, sila-sila lang din mga kababayan ng ang gumagawa ng kani-kanilang mga problema at pag-aawayan. Kaya nga kita nyo, saglip na ngayon, maging solido sila at dahil nga kailangan sila ni Digong, ang nangyayari, may mga kanya-kanya ng interest. Ngayon lumalabas yung interest ng bawat isa, especially sa mga vlogger ni Duterte, dahil nga meron ng mga nagsusolicit ng pera, meron ng involved sa pera at meron ng involved sa kung ano-ano pa man na mga gawain mga kababayan. So yan yung isang patunay na talagang hindi na maganda mga kababayan yung takbo ng suporta nito pong si Digong. So ngayon, mga kababayan, nung suporta ng mga taga-suporta nito pong si Digong. So kayo, mga kababayan, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan sa topic na yan mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po mga kababayan dyan po sa topic na yan. At ngayon, eto, may pahabol tayong topic na kung saan ipinasa sa atin ng ating ng ating editor, ng ating researcher. Wait lang. Yan, sabi kasi dito mga kababayan, eto daw breaking. The government of United States is seeking the extradition of Telebangis Apollo Kibuloy. The text message to the Inquirer, Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez, confirmed that the U.S. government sent document pertaining or tama ba? Wait lang, lakihan ko lang. Yan, pertaining to the Kibuloy's extradition to the Department of Justice. He said the document were sent in June, mga kababayan. So possible pala na madala din sa ibang bansa itong si Kibulok. Yung kinakatakutan mga kababayan, ito yung kinakatakutan na mangyari nitong si Kibulok, baka mangyari na. Yung mga ano dyan yung mga taga KOGC dyan possible na mangyari mga kababayan, ito pong itong sinasabi dito sa Inquirer. Ano po, kasi mismo nga nagsabi na po, ay si Babe Romualdez mga kababayan na magpapadala or nagpadala ang US ng mga documents mga kababayan na kung saan pumapatungkol po sa extradition ni Kibulok mga kababayan. So possible na itong si Kibulok mga kababayan madala din or maipadala din dito mga kababayan sa ibang bansa, sa US. Kasi biruin nyo dapat nga kung tutusin, forthwith yung pagpapadala kay Kibuloy dun sa dun sa US kasi bibihira lang humingi ng pagkakataon ng Amerika dito po sa Pilipinas mga kababayan ng sa ganitong klase ng usapin. Alam naman po natin na may pananagutan eto pong si Kibulok sa batas, especially sa Amerika. Dahil nga wanted po siya mga kababayan na hinahabol at hinahanap ng FBI. So dapat talagang ipadala na lamang po sa ibang bansa yan kasi doon hindi uubra ang padrino system. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, much better na doon na lamang siguro mas maganda na litisin etong si Kibulok kaysa dito sa ating bansa. Kasi pag naging presidente si Sara, wala, palalayain lang din yan. Pagka naandudo sa Amerika mga kababayan si Kibulok, o di parehas na sila ni Digong na nasa ibang bansa at doon nililites. Katulad nitong si Duterte na sa dahig, bago itong si Kibulok mga kababayan, mapapapunta ng Amerika. So mas maganda na ito pong si Kibulok mga kababayan, ipadala na lamang forthwith doon po sa Amerika at doon na lamang siya litisin. Kita nyo nga yung sabi ng mga kababayan Pilipino po natin Basahin po natin, sabi dito, send him now, forthwith. Yan yung sinasabi, agad-agad. Dapat ipadala na daw sa Amerika, ito pong si Kibulok. Sabi dito ni Papa Jules, hindi pa yata pwede ipadala si Kib sa Amerika kasi ongoing pa ang pagdinig ng kaso dito. Yes, ang pagkakaalam ko pagkatapos ng kaso ni Kibulok dito, pwede namang doon siya litisin sa Amerika. Ano po, pero mga kababayan, pag ipinilit ito ng ibang bansa, possible na na maipadala din sa ibang bansa, ito pong si Kibulok. Kasi yung Amerika nagkakaroon na ng interest dito po sa kaso na kinakaharap mga kababayan nitong si Kibulok Kasi alam naman po natin na mabigat po talaga ang mga kaso na kinakaharap ni Kibulok dito po sa ating bansa. Especially, hinahabol din siya ng FBI. Kaya nga mas maganda mga kababayan
na kapag ka natapos yung kaso niya dito, ipadala naman siya daw sa ibang bansa at harapin naman na niya yung kaso niya doon po sa Amerika. So ngayon kung titingnan niyo mga kababayan, ayon po dito sa Inquirer.net, the government of United States is seeking the extradition laban po dito kay Kibuloc mga kababayan. Patungkol po dito kay Kibuloc. In a text message to the Inquirer, Philippine Ambassador to the United States, Manuel Bay Romualdez, kinumpirma po niya na yung US government daw po ay nag-send ng mga documents for pertaining to the Kibuloy extradition to the Department of Justice. So hintayin po natin yung sasabihin dito ni Secretary Boying Remulla about po dito mga kababayan sa extradition nito pong si Kibuloc. Kasi parang kung titingnan nyo, hindi na maingay ngayon si Torion. Kasi 'di ba si Torion yung isa sa abogado ni Kibuloc? Mukhang hindi na maingay ngayon si Torion, mukhang iniwan ng mga kababayan etong si Kibuloc at naging abogado na nito pong si Elias, 'di ba? Kung titingnan nyo, doon na ngayon eto pong si Torion. At ngayon dito sa issue ni Kibuloc, mga kababayan, hindi na po natin naririnig si Torion na nagbibigay pa man ng kahit na anong update sa kasong kinakaharap nito pong si Kibuloc. So kung kayo tatanungin mga kababayan, ano pa ang masasabi ninyo hinggil po dito sa kasong ito na kinakaharap ni Kibuloc na pwede pala siyang maipadala sa Amerika kasi nagre-request na mga kababayan ang Amerika ng extradition laban po dito kay Kibuloc. Ibig sabihin, talagang gusto ng Amerika na doon din imbestigahan si Kibuloc sa kanilang bansa. Mapabalik ng Amerika, ito pong si Kibuloc mga kababayan. Ano po para malite sa kanyang mga kaso na kinakaharap po doon.